Good morning mga kumartes. So araw-araw ang aga ko nagigising. Siguro nasanay na nga rin dahil nga pag kami pasok tayo, ang aga ko lagi gumising. Tapos yung alarm ko, nakakalimutan ko pampatayin kaya minsan alas 2 or 2:30 nag-a-alarm na siya kaya nagigising na ako. At dahil hindi na nga din naman ako makakatulog, nagdi-devotion na lang ako tuwing umaga. So araw-araw yan mga kumartes, walang palya at syempre magkakape tayo. So thank you Lord sa umagang kay ganda na naman dahil nga tayo ay humihinga pa at buhay pa ngayon. Thank you po sa lahat ng blessing na dumadating sa buong pamilya at salamat palagi sa paggabay sa amin at magkakasama pa rin kaming umuwi sa gabi. So yun pa lang na umuwi ka sa gabi, walang sakit, humihinga, ayun ay malaking blessing na kaya pagpasalamat natin yun. Tuwing umaga mga kumartes, nagpapatugtog ako ng worship song pero mahina lang kasi yung anak ko tulog pa dito sa sala. Hindi nga pala ako nasimba mga kumartes. Mas gusto ko kasi yung ganito, yung one-on-one kami ni Lord nag-uusap. Kasi nasa simbahan mga kumartes, maraming distraction, marami kang nakikita. So ayun, napupuna mo na lang yung nakikita mo. Kaya kung sa akin lang ha, mas prepared ko na nasa bahay or nasa kwarto ka lang na mag-isa tapos nagme-meditate ka ng mga words of God. So pagka ganon, mas naiintindihan mo yung salita ng Diyos kasi nga tahimik, walang distraction. Pero hindi naman masamang sumimba. Ito naman ay sa akin lang kasi mas napapalapit ako kay Lord kapag ganito. So syempre kapag ka mag-isa ka lang, pag nag-worship ka, minsan mapapaiyak ka, at least walang nakakakita kapag ka nasa loob ka lang ng kwarto. So thankful talaga ako kay Lord kasi isang taon ko na siyang nakikilala at mas gusto ko pang lumalim yung pagkakakilala ko sa Kanya. Kung dati-rate wala akong alam sa Bible, as in wala, zero knowledge talaga ako sa pagbabasa ng Bible. Dahil nga dati kapag ka nagbabasa ako, wala talaga ako naiintindihan. So nung nag-meditate ako at nabigyan ako ng Holy Spirit, doon ko naintindihan ang mga salita ng Diyos. As in literal, naintindihan ko na talaga siya ngayon kumpara dati. Minsan sabi ko nga, ito pala yung nilalaman nito. Ito pala yung nangyari nung unang panahon at hindi mo lubos maisip na nangyari pala yun noon. So hindi lang talaga siya isinulat sa Bible, talagang nangyari siya at marami nagpapatunay na totoo ang nakasulat sa Bible. So dito sa pagbabasa ko ng Bible, marami kang aral na matututunan. Meron ka palang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Sa pagme-meditate ng salita ng Diyos, marami kang marirealize. So hindi sapat na kilala mo lang si Lord. Kailangan talaga may malalim kang relasyon sa Kanya. So isang beses tinanong ko yung kapatid ko kung nagbabasa ba siya ng Bible. Yun yung kapatid kong babae kasi yung Bible na regalo ko sa kanya binigay ko na. So ang sagot niya sa akin, hindi pa kasi wala akong oras. So sa isip ko, maling-mali. Dahil si Lord hindi dapat ang last priority. Dapat kahit wala kang oras, siya yung first priority natin. Ano man lang yung 10 minutes, kahit 10 minutes na mag-meditate ka, kahit isang words of God lang. So wag nating i-mindset palagi na si Lord ang hiuhuli natin sa ating priority. So alam nyo ba, ang epekto sa akin ng palaging pagme-meditate ng words of God, yung mga kahilingan ko na hindi naman ganong kalakihan, alam nyo ba na binibigay agad ni Lord sa akin. Palagi ko lang sinasabi sa kanya na Lord, ikaw nang bahala, isinusurrender ko lahat sa'yo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. So kung ano man yung plano mo sa buhay ko, tatanggapin ko. Dahil ikaw lang ang nakakakita ng aking future. Meron mang mga bagay na pinaplano natin na hindi natutupad. Alam ko naman na lahat yon ay may dahilan. Ako ay hindi perpekto, ako ay tao lang din na nagkakamali. Kaya lahat ng aking pagkakasala ay aking pinagsisisihan at hindi ko naman yon tinatanggi. Kaya sa bawat araw na ako ay nagdi-devotion, palagi akong humihingi ng kapatawaran kay Lord sa mga kasalanan na nagagawa ko araw-araw. So kung nahihirapan ka na intindihan ng Bible, inire-recommend ako ito yung bilhin nyo. Ang Bible Pinoy version. Dahil yung Tagalog nito mga kumartes mas pinadali na at mas madali natin siyang maiintindihan. Kaya naman ito rin yung iniregalo ko sa mga kapatid ko. Dahil yung mga salita na nakalagay dito, hindi mo na kailangang i-google pa. Dahil kung masanay ka sa Tagalog, mas maiintindihan mo to. So ito yung napag-aralan ko kanina, na ang sabi dito, maraming pinaplano ang tao pero yung gusto ni Lord ang mangyayari. Pagiging tapat ang hinahanap sa isang tao, mas mabuti pang maging mahirap kaysa sinungaling. Ang may takot kay Lord, mabubuhay ng matagal, kontento sa buhay at ligtas sa pahamak. May taong sa sobrang tamad, isusubo na lang ang pagkain, ayaw pang gawin. O diba mga kumartes, kahit ako intinding-intindi ko yung sinasabi dito sa Bible. Kasi nga, mas pinadali na siya. So sabi nung iba, Gen Z or Millennial yung version nito. So kung gusto mo pang mapalalim ang relasyon mo kay Lord, ito yung bilhin mo na Bible. Dahil sure ako, mas mapapalapit ka sa Kanya. Gawin nyo na ring habit na tuwing umaga, nagme-meditate kayo at nagbabasa kayo ng Bible. So pagka ganon, sanay na kayo na palaging kinakausap si Lord. So ayun lang naman mga kumartes. Thank you for watching. Bye!